Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Nakaka-bless naman po, napakadami po natin dito sa sanctuary. Amen po. Pwede niyo pong batiin ang bawat isa, lalo na po yung mga bago po natin doon from SML. Pwede po natin silang batiin ng magandang gabi. Pati rin po sa mga kasama po natin sa online, pwede po kayong maglagay sa chat po natin ng isang magandang gabi. Una sa lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa pagkakataon na ito po yung first time ko pong magiging speaker ng YADA. Isa po talagang maituturing ko pong perfect beginning para po sa akin sa taon na ito. Nakaka-bless po. Tapos, hindi ko lang po alam kung lingid po sa inyong kaalaman. Nag-notif po kasi sa akin na paki-correct po ko. Birthday po ngayon ng BCC. Birthday po. Kung gayon, happy birthday, Bukal Christian Church. At nakakatuwa po, di ba, ang date po ngayon ay September 26. 1 month na lang po. Tayo po ay aakyat na sa ating bagong church. Tayo po ba excited? Tayo rin po ay magse-celebrate ng ating anniversary. First time sa taas po. Kaya 1 month na lang po. Sige po, hintayin po natin yon. Sige po. Napakwento na po akong haba po, kinakabahan po kasi ako. Sige po, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, we bless your name, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, pinatila niyo ang ulan para sa araw na ito, para kami po ay makadalo dito sa aming sanctuary, sa magandang internet connection din po sa mga kasama po namin sa online. Lord, salamat po, Lord, sa favor, sa biyayang ito. At patuloy ko rin po panalangin sa gabing ito as we listen to your word. Open our hearts, our ears, and our minds. At maging pataba po sa aming mga puso, Panginoon, ang inyo pong salita, ang inyo pong lingkod. Banal na Espiritu ay patuloy inyo pong lukuban upang inyong mga salita lamang po siyang mamuntawi sa aking mga labi sa gabing ito. We entrust to you, Lord, the rest of our yada. We thank you, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kung inyo pong maalala, sa linggong ito, simula po nung Sunday hanggang ngayon, di ba po may mga kabi-kabilang mga balita, katulad po nung Sunday, may nangyari pong rally sa may People Power, yun sa may monument, sa may EDSA po. Tapos nagkaroon din po, kung ewan ko lang po kung nabalitaan nyo, kinagabihan nagkaroon din po ng kaguluhan. Hindi ko na lang po i-mention kung ano yon. Pagkatapos po kinabukasan, meron naman pong bagyo sa ating bansa, yung Super Typhoon Nando, na siyang rumagasa sa Northern Luzon. Tapos, ito namang kailan lang hanggang ngayon, meron po tayong severe tropical storm na ang pangalan ay Opong. Tapos po, naglandfall po siya ng ilang beses po. Ayon po sa balita, 5 beses na po siya naglandfall dito po sa ating bansa. At yung latest po, yung kaninang 11:30 sa Mindoro. Parang isipin niyo po, sa isang linggo lang po yun na span, ang dami na pong nangyaring hindi magaganda, nakikita natin sa balita, parang samot-sari na parang nakakalungkot po isipin, no? Parang, teka lang po, parang sunod-sunod naman masyado yung mga nangyayari sa bansa natin. Kung tao yon, siguro panghihinaan siya ng loob. Kasi, bakit ganun? Sunod-sunod, teka lang, hihinga muna ako. Pero parang hindi parang isang binagsak na ganun, sunod-sunod yung mga masasamang pangyayari sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng masamang pangyayari na yon, may pangako sa atin ng ating Panginoon. Despite na meron po tayong mga kaguluhan na nangyari sa ating bansa. And this is found in Deuteronomy 31 verse 8, our main verse for tonight. Goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Ito pong verse na to ay isinulat po ni Moses para kay Joshua na pagbibigay niya po ng kanyang otoridad sa paglilid sa mga Israelites papunta po sa lupang pinangako. Saan po ang lupang ipinangako? Kanaan. Ito po ay binibigay na po ni Moses na ang authority kay Joshua at ito po ang kanyang sulat kay Joshua bago po humiwalay si Moses sa kanyang mga nakasama mula sa Egypt hanggang sila ay makaalis. The Lord Himself goes before you and will be with you. Nakasama po nila ang Panginoon sa kanilang magiging paglalakbay. At ito din po ang naging pangako sa kanila dahil alam naman po natin, ang mga Israelites, papunta sila sa lupang ipinangako, pero ang tagal ng inabot bago sila makarating dito.
Pero sa tagal ng panahon na yon, ang pangako ng Panginoon ay hindi po nawala. Hindi po siya naging vain. Naging kasama po nila ang Panginoon sa paglalakbay na iyon. Matagal man yon nangyaring lakbay, pero kasama nila ang Panginoon. Hindi sila iniwanan, hindi sila pinorsake. At yun din po ang nais ng Panginoon natin, ang Panginoon na ipaalala sa atin sa gabing ito. Na dami man nangyari sa bansa natin, sa personal na pinagdadaanan natin, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. The Lord Himself before you and will be with you. Di ba meron pong kasabihan na ang buhay Kristiyano, hindi naman siya magiging smooth sailing lang. Pero hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi kanya iiwan sa paglalakbay na ito. Ito yung pangakong niyang yon, He will never leave you or nor forsake you. Kaya don't be afraid. Don't be discouraged. Ayun po yung gusto niyang i-point out sa atin. Kung meron man po tayong mga pinagdadaanan sa gabing ito, remember that God is with us. He is our Emmanuel. Yun po yung title ng ating topic para sa gabing ito. Nakasama natin ng Diyos. Saan man tayo magpunta, ano man yung pinagkakabalan natin, may mabigat man po yung pinagdadaanan natin, the Lord is with us. Kasama niya tayo. Kasama natin siya. Kasama natin siya sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi man yan tayo iiwan noon, ngayon, at kailanman. Yung Deuteronomy 31 verse 8, yun po ang paalala at pangako niya ng pagiging faithful niya sa atin na hindi niya tayo iiwan kailanman. Kaya sa pagbibigay po natin ng papuri sa Kanya, isa lang din naman po yung nais ng Panginoon eh. Ayun po ay mag-rest tayo sa Kanyang faithfulness at sa Kanyang presence. Because yung worship, yung po yung response natin sa Kanyang presence. Example po, kung paano yung nangyayari yung response. Meron pong gathering yung mga employees, halimbawa, sabihin na natin Christmas party, total, bare months naman na malapit na yung Pasko. Tapos, nandiyan yung mga employees, mga nagkakwentuhan, mga nasa nakabilang table, ganyan. Tapos, dumating yung kagalang-galang na tao, which is CEO, or baka yung VP ng company. Ano po kaya yung magiging response ng employees? Di ba po? Mag-aayos sila. Magiging, tatahimik po sila. Pupunta sila sa kanilang table. Tapos tatahimik po sila. Yun po yung naging response ng mga employees sa kagalang-galang na tao. At tayo din po, ganun din dapat yung response po natin kapag naramdaman na po natin ang presensya ng Panginoon sa atin. Kapag dumating na ang presensya ng Panginoon. At alam ko po, andito po ang presensya ng Panginoon. Amen po? Amen. At yun po dapat yung maging response din natin sa Kanyang presensya na dapat mamangha tayo sa Kanyang kadakalaan. At yun ang maglilid sa atin to worship Him. Because we worship Him for who He is. Kaya sa ating pag-worship, dapat ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, sa ating ups and downs, nasa trials man tayo right now, we should worship. We worship because we should worship over our worries. Kaya sa gabing ito, sa pagbalik po natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon, as we lift up our hands as our sign of surrender, maalala po natin na mag-rest sa Kanyang presence. Rest in His presence while we worship the Lord for who He is. We worship the Lord because He is always with us. Ang siyang hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan, for He is our Emmanuel, God with us. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, pinaalala niyo po sa amin na inyo po yung presensya ay nandito. Kasama po namin, nararamdaman po namin, Lord. Kayo po ay hindi po nagpabaya, hindi niyo po kami iniwan. Paabutin niyo sa amin, kayo po ay tapat sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy ko pong panalangin as we worship you tonight and every day. Patuloy po kami mag-rest sa inyong presence. Patuloy namin kayong madama. At patuloy po namin maging response ang worship because of your presence, O Father. We thank you. We bless your name, O Lord. Hallelujah, Lord. We bless your name, O Lord. Sa gabing ito, receive our worship. Receive our highest praise sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Kayo ay mabuti, kayo ay tapat. Kasama po namin kayo sa gabing ito. At sa ng aming gagawin, O Lord, you are always with us. We thank you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
Yes, Lord. Continue